siya po ay crucial pagdating po sa pag-aaral ng banal na salita, maganda po na magkaroon tayo ng tamang paggamit ng salita pagdating po sa kapahayagan ng Diyos. So, a thought in the mind of God, pinasulat na, yung Bible po, kompleto na siya. Walang labis, walang kulang. Yan po ang tinatawag nating revelation of God, yung Bible. So, anong gagawin? Ipapamuhay. Isa sa buhay. Hindi po ipang-aaway. Yung iba po kasi nakikipag-away. Okay, so tingnan natin. So, this time, titingnan nyo po kung ano ang ibig sabihin ng Bible sa ating pong panahon ngayon. Una po, letter B, basic. Bakit po? Nandito pa tayo sa lupa. Kailangan natin ng gabay, kaunawaan, at para po magkaroon tayo ng tamang pananaw sa buhay, tamang relasyon, tamang pamumuhay, ito po ang unang letra ng Biblia. Basic. Pangalawa, ano po yon? Instruction. Mga katuruan, mga uri ng pamumuhay, pakikipag-ugnayan, ito po ay napakahalaga sa atin. So basic instruction before leaving earth. Ayan. So dito po sa lupa, habang nandito tayo, kaya dapat nag-aaral tayo ng Biblia. Kasi po ang Biblia ang magtuturo sa atin kung paano po dapat mamuhay sa ating pong panahon. Okay. So tingnan natin yung pong kasunod na po. Sabi dito, ano ba yung Bible? Kanina binigyan natin siya ng acronyms. But this time, sabi po dito, Bible is Word of God. Salita ng Diyos, yung Biblia. Okay? Salita ng Diyos. Sabi po, Word of God and inspired by the Holy Spirit. Kaya po sabi dito, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and then 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Yan po ang dalawang talata na nagpapatibay na ang salita ng Diyos o ang Biblia ay kanya po itong binasbasan. So, ano ba yung ibig sabihin ng inspired or inspiration? It means God breathed. Okay? Hiningahan niya. And it refers to preservation of God's revelation of Himself. Ang salita ng Diyos ay kanyang iningatan. Sabi dito, God's revelation of Himself, content in written form, pinasulat, in scripturated revelation. Okay, so meron tayong Bible ngayon. Ang Bible po ay may dalawang mukha. Meron siyang two sides. Ang unang side niya, ito po ay sacred, sagrado. Bakit po sagrado? Why sacred? Because it emanates from above. Yung nasulat dyan, hindi kaisipan o gawa ng tao. Kundi, ang nakasulat dyan ay kapahayagan ng Diyos na ipinasulat niya sa tao. So, ang unang mukha ng Biblia, sacred, sagrado siya. Yung pangalawang mukha ng Biblia, secular. Kapag sinabi natin secular, sinulat ng tao. Dahil po ang Biblia para po sa tao. Kaya dapat po ang susulat niyan, tao din. Okay? So, sabi natin, Prof, sabi niyo po kanina, ang Bible ay Word of God. Okay? Pag sinabi nating Word of God, generally, mula sa unang aklat hanggang sa huling aklat ng Biblia. Okay? From Genesis to Revelation. Pag sinabi nating Word of God, salita ng Diyos, sasabihin nyo sa akin, ay Prof, mali ka. Kasi sa Bible, nagsalita si Satanas. Sa Genesis chapter 3,
Ang tawag kay Satanas doon, yung ahas. Ano po? Nagsalita siya. Bakit sasabihin mo, salita yan ng Diyos? Tama. Tapos, sa aklat ng Bagong Tipan, sa Mateo, Kapitulo 4, nagsalita si Satanas ulit. Tinukso niya nga si Jesus eh. 3 beses yun. O Prof, mali ka. Kasi, sabi mo, salita ng Diyos. Nagsalita si Satanas eh. Yun ang isang napakaganda na dapat nating maintindihan. Dahil nag-aaral ka ng salita ng Diyos, particularly, nasa formal schooling ka ngayon. Okay? So, hindi ito seminar, hindi rin ito basta Bible study, kundi ito po ay isang formal na pag-aaral na kung saan binubuksan natin yung mga natatagong katotohanan na sa mahabang panahon, medyo tayo po ay hindi ganun nalilinawan. Ngayon, tingnan natin. Meron tayo kasing mga tinatawag na mga nakaugalian ng paniniwala. Okay? So, ano ba yung mga nakaugalian nating paniniwala na akala natin yun talaga ang tama? O ito po, bigyan natin ng halimbawa. Saan sumisikat ang araw? Pwedeng may sumagot? Saan po sumisikat ang araw? Anong parte? Sa silangan po. Sa silangan. Sabi po, sa silangan sumisikat ang araw. Saan lumulubog ang araw? Sa kanluran po. Kanluran. East, west. Tama po ba? Yan, sagot ni Sir Rimulya. Tama po. Pero sir, tanong natin, yan ba talaga ay totoo? Ang tawag natin dyan sa learning ay universal belief. Pero po, hindi po yan absolute truth. Bakit po? Hindi ho gumagalaw ang araw na kung saan lumulubog siya at sumisikat siya. Kundi, ang araw po, fix siya sa kanyang lugar at ang planeta o mga planeta ay umiikot sa orbit. Ano po? Kung saan, yung planets revolves around the sun. Ano po? Ang planeta, lalong-lalo po ang planet Earth, siyang umiikot. Ano po? Let's say, sabihin natin, ang Pilipinas ngayon, ano po? O ang Pilipinas po ay tumapat sa araw. So may liwanag tayo. Pero po, meron tayong 24 hours na kung saan umiikot ang planet Earth at nalalayo tayo ng nalalayo sa tapat ng araw, kaya naman po dumidilim ng dumidilim. Kaya po, yung tinatawag nating universal belief na kung saan ang araw ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran, hindi po siya absolute truth. Okay? Nakita natin yan. Pangalawa, naranasan ho natin ito. Nung tayo po yung mga bata pa, tinuturuan po tayo ng ating pong mga guro ng isang kanta. Ano po itong kanta na ito? Twinkle, twinkle, little star. Tama po ba? Sino po ang naturuan nun nung bata pa? Po. Ayun, lahat tayo, di ba? Lahat naman tayo eh. Tinuruan tayo niyan. Nag-kinder tayo, nag-grade 1. Ano po? So, tanong ko po, yung bituin ba talaga nagtitwinkle-twinkle? Ibig sabihin, nagpapatay-patay sindi? Hindi po. Hindi. Yan. So, bakit po, pag tinitingnan natin from a distance, yung pong bituin na napakalayo sa atin, para ho siyang nagpapatay-patay sindi. Sabi natin kanina, nagpapatay-patay sindi ba talaga ang bituin? Hindi. Nananatili po yung kanyang liwanag at because of the distance natin doon po sa bituin, hindi ho natin napapansin
na merong pong mga thick clouds na dumadaan po sa ating paningin. Hindi natin napapansin yun. Mabilis. Ano po? At yung mga thick clouds na yon, yung makakapal na ulap na yon, mabilis niyang nadadaanan o nakokoberan niya yung isang bituin na napakalayo sa atin. Kaya po, para siyang dumidilim at ang tingin natin, nagpapatay sindi yung bituin. Pangalawa po, yung blinking ng ating mga mata. Ano po, yung pagtingin natin because of the distance. Hindi natin minsan namamalayan na yung mata natin ang kumukurap. Yan po ang halimbawa lang ng tinatawag nating universal belief. Pero hindi siya absolute truth. Okay, isa pa. Sabi po, nung unang panahon, naniniwala po na ang mundo o ang planet Earth lapad, flat. At kapag napunta ka doon sa dulo, mahuhulog ka. At iyan po ay paniniwala ng mga naunang church leader. At kapag ikaw po ay sumalungat sa mga panahon na yon sa paniniwala ng mga church leader, particularly na yung mundo ay flat, idideklara kanilang heretics. Pero po, napatunayan, sinabi po na ang mundo ay bilog. Bakit po? Noong 1969, very historical ito sa atin, sa Pilipinas. 1969, ang kauna-unahang binibini na nanalo sa ating pong bansa para po sa Miss Universe. Sino po siya? Si Gloria Diaz. Ayun, Gloria Diaz. Ano po? So kauna-unahan, ano po? Year 1969, naging matagumpay ang paglalakbay ng Apollo 11. Nakalapag sila sa buwan. At mula sa buwan, kinuna nila ng larawan ang planet Earth. At ipinakita po sa buong mundo. Kasi kinuna nila ng picture doon sa moon, yung planet Earth, bilog. Pinasa nila sa NASA at yung NASA po ay ipinakita ito sa buong mundo. Napatunayan na ang mundo ay bilog. Isa pa pong manlalakbay, si Ferdinand Magellan. Si Ferdinand Magellan po, hindi po siya isang Espanyol or Kastila. Ay hindi po, di ba? Kastila nga siya. Siya nga ang nagdala dito ng Christianity. Marahil po, sa ganung kaisipan, tama. Pero alam niyo po, ang kasaysayan ng buhay ni Ferdinand Magellan. Kasi iko-connect ko to . Si Ferdinand Magellan po, isa po siyang Portugis. Taga-Portugal po siya. At humiling po siya sa hari ng Portugal na gusto niya pong mag-travel para tuklasin ang bahagi ng mundo. Hindi po siya pinayagan ng hari ng Portugal. Ang ginawa po ni Ferdinand Magellan, hindi pa po Ferdinand Magellan ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya bilang isang Portugis na mamamayan ng Portugal, Permao Magalhães. So pumunta po siya ng Spain at siya po ay nakipag-usap sa hari ng Espanya. Ang hari po ng Espanya at that time ay si King Philip II. At ito hong si Permao Magalhães ay nagpanukala dito po sa hari ng Espanya na si King Philip II na kung siya ay magiging matagumpay sa kanyang paglalakbay, iaalay niya ang kanyang matutuklasang lugar in honor of King Philip II. So, nagkaroon po ng tinatawag na baptism sa kanya. Baptism in the sense, papalitan ho ang kanyang pangalan. From Permao Magalhães, isa po siyang Portugis, at ngayon po, nag-undergo siya ng baptism at pinangalanan na siyang Ferdinand Magellan. At ito pong si Ferdinand Magellan ay naglakbay kasama po ang ilan niya pang mga mandaragat. At ito pong si Ferdinand Magellan, to make the story short, alam naman natin na
Siya po ang nagdala dito ng Christianity on March 16, 1521. Pero po, si Ferdinand Magellan, meron po siyang na-contribute pagdating po sa paglalakbay. Yung tinatawag pong circumnavigational. Excuse me, Doc. Yes, ma'am. Yes po. Medyo nagsasapi po kayo. Okay. Medyo Okay na po ba, nagsasapi po kayo, Doc. Sa akin lang po ba? Paki-confirm nga po, mga kapatid, Sa'yo para lang po yan. malinaw po. Clear naman. Baka po Clear sa akin naman lang sa po. amin. Sir po, opo, Okay, opo. sorry po. Sorry. Okay. That portion is brought to you by ASOL, the number one. Okay. So, okay. Sorry, Doc. Saan niya ako naputol? Kay Ferdinand Magellan. Ang Okay, si Ferdinand Magellan po. Meron siyang voyage, yung kanya pong paglalakbay, nakabalik siya, yung circumnavigational, napatunayan po na ang mundo ay bilog. But 700 years before the New Testament, in Isaiah chapter 40 verse 20 to 25, makikita nyo po doon. Doon pa lang po, sinabi na ang mundo ay bilog. Sabi po doon, and God sitteth upon the circle of the earth. Ang mundo, bilog. Ano po? Kaya, titingnan natin ngayon. Sabi natin, ay teka, di ba? Ang diablo yung nagsalita doon. How come? Na bakit sasabihin po natin na ang Bible mula sa Genesis hanggang sa Revelation ay Word of God? Paano yon? Okay, ito po siya. Di ba? Ang Diyos tumawag ng kanyang mga lingkod para po isulat. Tama po ba? Ang common understanding kasi ng iba, yung tungkol doon po kay sa Ahas, in Genesis chapter 3, na si Satanas yun, and then in Matthew chapter 4, na si Satanas din yun, nagsalita siya eh. Tama. Pero po, dapat makita natin, paano ba nasulat? Let's say sabihin natin sa aklat ni Mateo. Si Mateo po ang sumulat ng Ebanghelyo ni San Mateo. Nang nagkakaroon ba ng pag-uusap si Jesus at si Satanas doon sa disyerto o sa ilang, nandun din ba si Mateo sa di kalayuan at nakikinig ng pinag-uusapan ni Jesus at ni Satanas? At pag nagsalita si Jesus, isusulat ni Mateo. Pag nasalita ngayon si Satanas, isusulat ni Mateo. Ganun po ba? Hindi po ganun. Kundi, ang Diyos ang nagpahayag kung ano yung mga nangyari. Therefore, sino ang source of information na isinulat? Sa palagay Ang niyo po. Lord po. Ang Diyos po. Ang Diyos. Okay. Ano po? Ang Diyos. Kasi ang Diyos ang nagpapahayag doon sa manunulat. Therefore, kanino galing yung isinulat? Kay God po. Sa Diyos Sa po. Diyos. Okay. So, na-resolve natin yung isang question. Ito ang maganda kapag tayo po nag-aaral ng formal schooling. Sabi naman ng iba, Prof, Pastor, hindi naman po ako magpapastor. Church leader lang po ako. Yung iba naman po, hindi, wala lang akong magawa. Hindi po. Makikita mo na nais ng Diyos na matuto kang mag-aral ng kanyang salita. Bakit po? Kailangan natin ang Diyos. At para tayo makapamuhay ng maayos, makapamuhay ng matagumpay, dapat po alam natin kung paano tayo mabubuhay. At yan po ang isang katotohanan pagdating po sa ating pag-aaral. Okay, so tingnan natin ito. Hanggang anong oras po ba ako? Isang oras pa po. More. Isang oras. Yes po. Yes po. 7, 8, 8, 9. Ayun, tama pala. So,
Sabi dito, no, tingnan natin, yung Bible ba may mali? Sabi ng iba, sulat lang ng tao yan. Therefore, subject yan sa pagkakamali. Kasi lahat ng tao may pagkukulang, may limitasyon, may pagkakamali. Therefore, ang Bible may mali. Medyo may punto, pero po bubuksan natin muli yung isang katotohanan. Ang Biblia po walang mali. Sabi po, inerrancy, walang mali or hindi pwedeng magkamali. Bakit po? Ang Bible po ba para kanino? Sa tao, sa hayop? Sa tao po. Sa tao. Therefore, dapat po ang magsusulat ng Bible, tao. Pero ho, ang tao, instrumento lamang siya para maisulat kung ano ang plano, panukala ng Diyos. Therefore, sabing ganyan, yung inerrancy, hindi siya pwedeng magkaroon ng kamalian o siya po ay walang mali. Means that the Bible is without error as originally given by God. Bakit po? Habang sinusulat po ng mga men of God yung kapahayagan ng Diyos, nandoon ang paglilim sa kanila ng Santong Espiritu. Therefore, hindi sila pwedeng magkamali. Sinusulat nila kung ano po ang ipinapahayag ng Diyos. Okay? So sabi dito, without error as originally given by God. Walang mali. Bakit po ngayon merong parang tinatawag na mali, hindi nagkakasundo minsan yung Bible. Ano po? Paano yun? Ngayon titingnan natin. Sabi dito, means that the Bible is without error as originally given by God. Sabi po natin, nung unang panahon, wala naman pong Xerox, wala naman pong scan, wala naman pong printer. Later na lang, na-develop ang tinatawag nating printing press, 16th century. But before 16th century, para magkaroon ng kopya o karagdagang kopya, ang mga kongregasyon, ang mga simbahan o sinagoga, yung pong mga scribe, mga skriba, okay? Sila yung nagsusulat niyan. At dahil po sila ay tao, may limitasyon, napapagod, nauuhaw, inaantok. Ano po? Minsan po, sa kanilang pagpapahinga, dahil po manual nilang sinusulat yan. Doon po nagkakaroon ng tinatawag ng kakulangan marahil ng salita na dapat po buo pa rin. Pero po, yun naman, wala silang intensyong maliin. Ang tawag po doon is scribal error. Ano po? Hindi nila intensyon na maliin yung kanila pong kinokopya para magkaroon po ng karagdagan pang kopya. Okay? So, scribal error. Okay? Plus, sa atin ding panahon ngayon, yung tinatawag na translation into another language. Kapagkat ang salitang Hebreo sa ibang salin o sa ibang salita ay hindi po talaga eksaktong lapat ang salita na may katumbas. Kahit naman po sa Griego. O halimbawa po, tingnan lang natin sa atin dito sa Pilipinas, may pagkakaiba po ng mga salita. Halimbawa po, meron po ba sa atin ditong taga Bulacan? O pamilyar naman ho kayo sa Bulacan, tama po ba? Yes po, taga Bulacan po. Okay, taga Bulacan. Saan ka po sir sa Bulacan? Norsagaray po. Norsagaray, okay. So, ano ang pinakamalapit na kasunod na probinsya ng Bulacan? Pampanga. Opo. Okay? Tingnan niyo po ito ha. Halimbawa po, naglalakbay ka, papunta ka ng norte. Sabihin natin, pupunta ka ng Bataan, pupunta ka ng Zambales, pupunta ka ng Pangasinan, La Union, Baguio, o ano pa man.
Okay, so maglalakbay ka mula dito po sa Bulacan. At diyan po sa Bulacan, meron kang madadaanang mahabang tulay. Ano po? At yung mahabang tulay na yon, pagka lumanding ka na sa pinakadulo nun, yun po ang unang lugar ng Pampanga, San Simon. Okay? Minsan po, may nakakasabay ka na nagtitinda ng itlog. Okay? Habang nagta-travel kayo sa Bulacan, yung pang vendor na ito, ang sabi niya, itlog, itlog, itlog. Pero ho, kapag ikaw ay opisyal nang pumasok sa unang lugar ng Pampanga, yung pong San Simon, ano na ho ang tawag doon sa itlog? Itlog pa rin po ba? Hindi na po. Ano na po? Ebon. Ebon Ayun. po, Ebon. Ebon. Okay yun. So, nagbabago yung salita. Okay? Sa sali naman po ng Biblia minsan, meron pong tinatawag na walang sapat na o walang katumbas na salita ang original na salita. Kaya naman po, dahil wala siyang katumbas, nagkakaroon po ng tinatawag na diwa. Hindi man po lapat yung salita na yon, ngunit ang diwa nun, yung substance nun, yun yung ibig sabihin. So yan po yung limitation ng tinatawag nating pagsasalin ng Biblia. Kaya naman, napakahalaga din na kung tayo po ay magkakaroon ng banal na aklat, mapapansin ho natin na dapat meron tayong matatandang salin ng kopya para at least po mababalansin natin. Okay, halimbawa po, basahin natin yung pong Mateo Kapitulo 1, talatang 23 hanggang 24. Tagalog po sana. Matthew chapter 1, verse 23, 24. Sige nga po, pabasa natin. Kung sino po ang pwedeng mag-volunteer. Sige, basahin ko po, Doc. Sige, ma'am. Narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. 24. Nang bumangon si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siya'y kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Ayun, tingnan nyo ha. Pagkatapos nun, ginawa niya ang inuutos sa kanya ng Panginoon. Apo. Ano ba yung ginawa niya? Yung pinag-uutos sa kanya ng Panginoon. Sa binasa po ni Ma'am Emeline kanina, di ba tinanggap niya na kanyang asawa? Tama po ba? Opo. Okay. Siguro hanap tayo ng ibang salin. Tagalog ha, Tagalog. Ito yung kagandahan kapag kayo po na-expose sa tinatawag nating iba't ibang salin. Bagamat tayo po ay Pilipino. Ano po? So, tayo ay merong salitang Tagalog, karamihan, ano? Pero tingnan natin, marahil hanapin natin yung isang salin din ng Biblia na magbibigay pa sa atin ng mas lalo pang kaliwanagan. Ano ba yung ginawa niya, yung pinasasabi sa kanya o inutos sa kanya ng Panginoon at naging asawa niya? Ano yung nangyari doon? Sige nga po, baka meron tayong mga classmate dyan na iba yung salin ng Bible sa hawak nyo ngayon. Sige po, ako po. Yes, ma'am. Okay po. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin nitong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Ayun. Pinakasal. Opo. Ano yung utos ng anghel? Pinakasalan. Ayun. O, di ba? Naging malinaw. Napansin niyo po ba? Sa binasa kanina, sinunod niya lang at naging asawa. Tama po? Yes po. O, ngayon, ang binasa ngayon, ano yung utos ng anghel? Pakasalan, pinakasalan.
Pinakasalan. O yun. So, merong kasalan na noon. Tama? Yes O, po. tapos, after ho mapakasalan, doon sa sali ni Ma'am Emeline, ano na ho ang tinawag sa kanila? Asawa po. Asawa. Yun. Kaya nga po. 'Di ba? Ngayon, meron pong mga ano mo siya? Asawa mo? Hindi. Physical partner. 'Di ba? Minsan pa, meron pang tinatawag, spiritual partner. Pero, tingnan natin yung sabi ng salita ng Panginoon. Ayun. 'Di ba? Gumamit tayo ng tinatawag na iba't ibang salin ng Biblia para po mas maliwanagan tayo. Yan ang kagandahan ng meron tayong tinatawag na pag-aaral. Okay, tingnan natin yung tatlong sentimento. Para po dito sa mga mystical, yung pong mga gumagawa ng mga kababalaghan. Ayan, ano po? Sa Eastern mysticism. Okay? So, sa Middle East yan. So, alam naman natin sa Middle East, maraming mga hiwaga ang mga nagaganap sa kanila. So, sa kanila, ang tingin nila becomes the Word of God. May nagiging salitasan ng Diyos. Pag tinatanggap mo siya, nagkakaroon siya ng tila baga hiwaga, kapangyarihan sa buhay mo. So, becomes lang, nagiging salita ng Diyos. Okay? Yan yung mga mystics. Then, tingnan natin. Etong mystics, Eastern world. Ano po, sa Middle East yan, Eastern world. So sa Eastern world po, ano yan, mga mahilig yan sa mga kapangyarihan. Okay? Ito naman pong contains the Word of God, liberal, Western world. Pag sinabi nating Western world, more on knowledge, more on reason. Yan. Ano po? Kaya dalawa yan, yung Eastern world and then Western world. Western world, more on knowledge, reason. Okay? Sa mystics, something mysterious, kapangyarihan. Yan, mahika. Okay. Sa liberal naman, contains the Word of God. So sabi nila, ang Bible, ang ilan lang doon, salita ng Diyos. But not all. Okay? So, yan ang position ng mga liberal. At ang example nito, yung mga liberal, hindi sila naniniwala sa miracles ng Diyos. Kasi nga, more on reason eh. Okay? Kaalaman, human knowledge. Hindi, walang miracles. So ano yung common belief nila? Sa New Testament, meron silang dalawa eh, na common belief nila. Yung una po, nung si Peter, nakita niya si Jesus lumalakad sa ibabaw ng tubig from a distance. Madilim. So natakot si Peter, sabi niya, multo. Sabi ni Jesus, hindi, ako ito. So sabi ni Peter, kung ikaw nga talaga yan, lalapit ako sa iyo. So, nasa bangka siya. Sabi ni Jesus, okay, come. Nang si Peter nakatingin kay Jesus, nakalakad siya sa tubig. Tanging si Peter lang ang may experience noon among the apostles. Pero, nang si Peter po tumingin sa paligid niya, nakita niya yung malalaking alon. Tapos yung hangin, ang lakas. Hinahampas-hampas siya ng hangin. Ngayon, instead na nakatingin siya sa Panginoong Jesus, tumingin siya sa alon. Kaya po naman, lumubog siya. At ito yung parang medyo nakakatuwa. Okay. Sabi ni Peter, Lord, help me. Malulunod si Peter nang lumubog siya sa tubig. Tanong ko po, ano ba ang profession ni Peter? Ano ba ang trabaho niya? Mangingisda po. Mangingisda. Maganda ho bang headline sa dyaryo? Mangingisda na lunod. Hindi po. Hindi. Okay. So ano pong ibig sabihin natin ito? Okay. Sa bagyo ng buhay, sa problema ng buhay, hindi po sapat na malakas ka. Hindi po sapat na magaling ka, may alam ka.
babagsak talaga tayo. Pero sabi doon, habang nakatingin sa Panginoong Hesus, nakalakad. Pero nang hindi na siya tumingin sa Panginoon, lumubog. And the same manner, sa buhay natin ngayon, habang ikaw po ay tumitingin, nananalig sa magagawa ng ating Panginoong Hesus, ano man ang problema mo, mapagtatagumpayan mo. Amen? Amen po. Yan. Pero kapag iba na ang inasahan mo, talo ka na. So, ano yung pwedeng magpalakas sa atin pagdating mayroon tayong problema? Yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Kaya nga po nag-aaral tayo eh. Kasi po, hindi sapat na makilala mo siya. Dapat po, maranasan mo siya. Not enough to know Him, but to experience Him. Maranasan mo siya sa ating pambuhay. Ano po yun? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya natin dapat nakasalig sa ating Panginoong Jesus. Why? The size of your faith determine the size of your God. Pag gaano kalaki ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, ganyan din ang magagawa ng Panginoong Jesus sa buhay natin. Pero kapag ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus maliit, maliit din ang mararanasan natin sa kapangyarihan niya. Okay? Kaya po mahalaga. So, ano ang connect nito? Di ba si Peter lumubog? So, sabing ganyan ng mga liberal, hindi totoo na si Peter po nakalakad talaga sa tubig. So, anong position ng mga liberal? Sabi nila, kaya si Peter nakalakad sa ibabaw ng tubig kasi that time nagyayelo. Lumabas na po ito sa YouTube. Ano po? Yung ganyang binip. So, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig dahil nagyayelo. Ang tanong ko, bakit ho lumubog? May yelo pala. Kasi po may sumigaw sa di kalayuan. Sabi po, depros. Nag-crack yung tubig. Ano po? So, ayun po ang position lang ng mga liberal. Ano po? Na nagyayelo daw. Pangalawa, naalala niyo yung bata na nag-share ng kanyang pagkain nung isda at tinapay? Yes po. Okay? So, di ba nag-share siya nung kanyang daladalang pagkain? Ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda? 5 po yung tinapay, 2 yung isda. Okay? So, pinigay ng bata sa Panginoon, Jesus, at pinagpasalamat ng Panginoon. At makikita natin yung kwento na yon. Lumabis pa yung natirang pagkain. Tama po? Babasahin natin yun sa John chapter 6. Okay? Sabi ng mga liberal, walang miracle doon. Kundi, nagkaroon po ng tinatawag na sharing. Nung nakita ng mga tao na yung bata naglabas ng kanyang pagkain at ibinahagi niya, sila rin na-encourage na ilabas din yung pagkain nila at i-share din naman. You see, nakita natin kung ano po ang bilip ng mga liberal. Kasi sa kanila, yung Bible, ang ilan lang dyan ay salita ng Diyos. Pero ho, hindi po cover to cover ang salita ng Diyos. So, number 1, number 2, hindi tayo yan. Kundi ito po tayo. Ang Bible po para sa atin is the very Word of God. Amen po ba? Amen po. Amen. Amen. So, pag sinabi ng very Word of God, binubura na natin yung salita na nagsalita si Satanas at nagsalita yung mga tao. Bakit po? Binuksan natin ang katotohanan. Paano po naisulat ang banal na aklat? Naisulat ang banal na aklat kung saan ang Diyos ay tumawag ng kanyang mga tao at yung mga tao niya, the holy men of God, siya po ay nagsalita sa kanila at isinulat nila yung ipinapahayag ng Diyos. So, ibig sabihin, ang Diyos ang source ng lahat ng nakasulat sa Biblia. Therefore, ang Bible po is the very Word of God. Walang kulang,
walang labis. At minsan po, tinatawag yan the revelation of God. Kaya minsan, yung nagtuturo, ay meron akong revelation. Ang Diyos nagsalita sa akin. Teka po, sa konteksto natin ngayon, sa environment natin ngayon, magiging maingat tayo na gumamit ng salitang revelation. At ito'y kinoconnect natin sa ating sarili. Bakit po? Yung salitang revelation, ang Diyos ay nagpahayag para po maisulat ang kanyang panukala. So yung Bible po ay revelation of God. Pag sinabi natin, ang Diyos nagsalita sa akin, teka, parang kulang pa ba yung Bible at ang Diyos nagsasalita sa iyo? At minsan, sinasabi nila, I have the Word of God. Kulang pa ba ang Bible? Mapanganib yan. Mapanganib. Okay? So, tingnan natin yung pong kasunod. So, ano po ito? Living Word. Pag sinabi natin living Word, buhay na salita, ang tinutukoy nito walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabi natin living Word, si Jesus Christ ang ibig sabihin niyan. Pangalawa, written Word. Pag sinabi natin written, nakasulat. Ano ang ibig nating tukuyin? Ang Bible. Written Word. Ang Bible. Next, preach Word. Si pastor, si pastora, pag may gathering, nagpapahayag siya, nangangaral ng salita ng Diyos. Ang tawag niyan ay sermon, sermon. Kasi ayun yung pinaka-common sa atin. So ito po yung tatlong malalaking salita na mababaybay natin along the way. Ang ating pong subject ay ano po? Ano po ba yung subject natin? Ecclesiology and pneumatology. Ayun, ecclesiology and pneumatology. Diyan. Ano ba yung ibig sabihin ng ecclesiology and pneumatology? Sa seminary po, ang tawag sa mga paksa na yan ay may katumbas sa ating simbahan, yung ecclesiology, doctrine of the church. Ang katuruan ng simbahan. Ang pneumatology naman ay doctrine of the Holy Spirit. Sa church setting or environment, ang madalas nating napapakinggan, doctrine of the church, doctrine of the Holy Spirit, doctrine of Christ, doctrine of the Bible, okay? Doctrine of God. Pero po, dahil nasa seminary po, papakinggan ninyo ang isang tawag pagdating po sa theology. At dito tayo papasok, why ecclesiology or why pneumatology? And what is ecclesiology and what is pneumatology? Dito tayo papasok para po at least alam natin bakit po ang pag-aaralan na natin ngayon ay ecclesiology. Bago pa lang ako eh. Ano yung ibig sabihin ng pneumatology? Ito po ang ating bubuksan na kasunod. Okay, lipat lang po ako ha. Okay. Next. Meron tayong mga salita na dapat alalahanin. Una, yung salitang scripture or scriptura pagdating sa Latin. Sa Hudyo, ang tawag nila ay scripture. Ano ba yung scripture na yan? Mean sacred or divine writings. So, sagrado sa kanila at makalangit na mga sulatin. Yan ang scripture. Pag kausap mo Hudyo, alam nila yan. Pangalawa, testament. Pag sinabi nating testament, means covenant
Sa panahon natin ngayon, hindi tayo gumagamit ng covenant sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating pakikipag-usap, kundi gumagamit tayo ng salitang agreement. Pero pag sinabi pong testament, it means covenant or agreement. At ang pangatlo, pag sinabi nating covenant, sagrado yan. Yan po ay salitang simbahan o salitang pang-Diyos. Pag salita pong pang-negosyo, agreement. Kaya dito makikita natin kung paano natin ginagamit yung mga salita na dapat po may tama siyang paggagamitan. So pag ginamit nating covenant means sacred or holy agreement before God and His people. Ito po ay sagrado at makadiyos na pagkakasundo ng Diyos at ng kanyang bayan. Okay? So ito po yung salita. Ngayon, ang Bible po ay naisulat sa tatlong pangunahing salita. Ang Old Testament ay sa Hebreo. Ang Hebrew ay official language of people of God, Hebrews. At ang Hebrews or Hebrew language, pag nagsusulat, nanggagaling sa kanan, pakaliwa. Okay? At yung pong tinatawag nating Old Hebrew o yung tinatawag na ancient, wala ho siyang A, E, I, O, U. Wala siyang vowels. Lahat siya consonant. Pero ho, sa paglipas ng panahon, nilagyan na siya ng vowels. A, E, I, O, U. Pero meron siyang mga rules. Kaya po, yung pong salitang Yahweh, ano po, Yahweh, sa salita pong Hebreo, lahat po yon consonant. Y, H, W, H. So, wala siyang A, E, I, O, U. So, Y, H, W, H. Yun po ang salita sa tetragrammaton. Tetra means four. Diba? Pag bumibili nga tayo ng iniinom natin na nakalagay sa Tetra Pak, diba, no? Tetra Pak. Yun. 4 na side yun. So, tetragrammaton. So, 4 letters. Wala siyang A, E, I, O, U. Pero sa atin ngayon, nababasa na natin, meron na pong A. Meron na rin pong I. Ano po? Nilagyan na kasi siya. Kaya nababasa natin ngayon, Yahweh. Okay? But originally, in Hebrew language, YHWH. Paano ba mababasa natin yun? Tayo, sa English alphabet, meron tayong vowels, meron tayong consonant. Tama po ba? Pero ang mga Hebreo, dahil po salita nila yun, mababasa ho nila yun. Alam nila yun. Tayong mga Pilipino, hindi natin alam. Kasi hindi natin yung salita, hindi natin yung lingwahe. Pero po, kapag ako nagsulat dito sa inyo or mag-spell ako sa inyo ng 4 na consonant, kaya niyong basahin. Bakit po? Sa atin ito nagmula O let's say, magsusulat ako ng capital P, capital W, and capital D. Paano niyo po yun babasahin? Wala siyang vowels. Pero dahil Pilipino tayo, alam ko mababasa niyo. Sino ang pwedeng mag-try? Pwede. 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 O, di ba? So bakit po natin nabigkas yun na pwede? Atin yun eh. Yes po. Yan ang maganda. So again, ang Biblia ay naisulat sa pangunahing 3 lingwahe. Ang Old Testament, Hebrew language. Okay? Then, ang New Testament, naisulat naman siya sa salitang Griego. Okay? And then, partly, meron po diyang Aramaic. Aramaiko. Yung Aramaic po, salita nila Jesus. Okay, salita ng ating Panginoong Jesus. Ang Griego po,
Hindi naman yun official language ng people of God. Kundi, ayan ho ay salita ng mga taga-Gresya or Greeks. Kaya lamang po, nung panahon na naisulat ang Bible, particularly ang New Testament, naisulat po siya in Greek language. Hindi ba, Prof, dapat in Latin? Kasi that time under Roman Empire sila at ang official language po ng Imperyo Romano is Latin. Pero bakit po Greek? Kasi kung titingnan natin, ang Israel, ano po, tingnan nyo ha, inalipin sila ng Babylon. Inalipin sila ng Medo-Persia. Pagtapos po ng Medo-Persia, inalipin din sila ng Greece. Kaya po, yung learnings, yung culture nila, mayaman sa iba't ibang kaalaman. Ano po? At yung pong Greek, sa panahon nila, kapag ikaw po ay marunong magsalita ng salitang Griego, angat ka. Angat ka. Kaya po, sa kaparaanan ng Diyos, yung salitang Griego, ay yun po yung nagamit na salita sa New Testament. O, halimbawa po, may mga kaibigan tayo ngayon dito, bagamat Pilipino po, pero marunong sila magsalita ng mga Korean language. Pag nandito ka sa Pilipinas, sa Pilipino ka, at nagsasalita ka ng Korean, ay umaangat ka. Ano po? So that time, ang well-known language po ay Greek, kaya po naisulat sa salitang Griego. And then si Jesus Christ, ang salita naman nila is Aramaic. Okay. Hebrew, Greek, Aramaic. 3 language. O paano natin ito gagamitin in application sa ating pong buhay ngayon o sa ating pong panahon? Since tayo po, ang konteksto natin, ang environment natin, mga Kristiyano tayo. Tama po ba? Yes po. Okay, Christian tayo. Opo. So, tanong, pag tayo po ba pumunta ng simbahan, wala ho ba tayong mga salita na ginagamit na pangsimbahan lang? Meron. Meron po. Ang isang Hudyo, pag pumunta siya ng simbahan o ng temple or ng synagogue, ang salita doon, Hebreo. Ang isang Hudyo, pag pumunta ho ng pamilihan, ng market, ang salita doon, Griego. Pero ang isang Hudyo, pagka umuwi sa bahay nila, ang salita niya, Aramaic. Okay? O, tingnan natin ngayon. Pag tayo po pumupunta ng simbahan, meron tayong salita. Sister, brother, hallelujah, praise the Lord, amen. Yan yung salita natin sa loob ng simbahan. Pag ikaw naman pupunta ka ng merkado o ng pamilihan, di ba meron ka rin dong salita? Di ba? Patawad naman, masyado kang barat. Di ba? Yun yung mga salita doon Tapos pag umuwi ka ng bahay, meron ka ring tinatawag na mother tongue or native language. Ano po ito? Ito yung salita ninyo sa bahay nyo. Halimbawa, ikaw po ay isang Kapampangan, Mangantamo. Kung ikaw naman ay isang Bicolana, saan ka maduman? Kung ikaw naman po ay Ilocano, ay Basitlaang. Kung ikaw naman po ay Bisaya, ay paminaw, kay mga Diusata, kay mga itang pasaylo sa ating Ginoo. Yun yung mga salita. Sa bahay natin ginagamit yun. Kaya, yung Bible, meron siyang 3 pangunahing lingwahe. Hebrew, Old Testament, Greek sa New Testament, and part ng Greek, ng New Testament ay ang Aramaic. Let's say, sinabi pong salitang Abba. Yan. Po, ginamit po yan. Then, nakita natin kung paano po ang application sa ating pong panahon
ngayon. Okay, so lilipat po ako ng channel. Okay, so kamusta po yung aking audio? Ako po ba ay loud and clear sa ating pong mga classmates? Yes. Okay po daw. Yes po. Yes. Okay. Ayan. So tayo po ay lumipat na ng ibang channel at ito po yung ating prologue. Bagamat ito po ay isang subject, pero po hindi naman talaga tayo dito magpo-focus. Para lang makita natin ano ang kaugnayan ng pag-aaral natin ng ecclesiology dito po naman sa ating pong subject. Okay. Tingnan niyo po ito. Sabi po ng isang kilalang Christian apologist, isa po siyang theologian, magiting, marangal na tagapagturo ng banal na aklat. Siya po ay si James White. Anong sabi niya? If you are a Christian, you are a theologian. Pero po, anong ibig sabihin ng theologian? Sabi niya, if you are a Christian, you are a theologian. Since Christians are called to grow in their knowledge of God, part of the very goal of the Christian life is theology. Kaya dito po, ang bawat isa sa atin, dahil tayo ay Kristiyano, sabi niya, we are all theologian. Why? Since we are Christian, we are called to grow. Tinawag tayo para lumago. Lumago saan? Sa kaalaman patungkol sa Diyos. At ano po ang pinaka-goal ng ating buhay Kristiyano? Ay ang theology. And what is theology? And what is theologian? Dito po, magbubukas tayo ng isang katotohanan na ang bawat isa po sa atin ay isa pong lingkod ng Diyos. At dito po, sa salitang theologian or theology, babagtasin natin ang ilang mga katotohanan para po makita natin, hindi lang pala ako leader, hindi lang pala ako member, hindi lang pala ako attendee. Sabi po dito, ako ay isang Kristiyano, ako ay isang theologian. That is according to James White. Very influential po yan. Magaling, mahusay, ginagalang. Isa hong magaling na debater. So, tingnan natin. Where are you in the theological spectrum? Marahil po, isa ka dito
sa grupo. Ikaw ba ay isang Roman Catholic? O ikaw ba ay isang Eastern Orthodox, Episcopal, Reform, Armenian, Fundamentalist, Evangelical, Charismatic, Emergent, at nandiyan pa, dadagdag ko, Full Gospel. Ano po? So, ano yung iyong kinabibilangang grupo? The other side, Christianity. Okay? So, yung pong Christianity, ito po ay paraan ng Diyos para abutin ang tao. Kasi mahalaga makita natin yung difference ng religion versus Christianity. Religion is man's attempt to reach God apart from the righteousness or apart from Christ's righteousness. Yung relihiyon, ito po yung gawa, aksyon, pagtatangka ng tao na abutin ang Diyos na hindi sa pamamagitan ng katwiran ng ating Panginoong Hesukristo. How about Christianity? Ito po ay God's way of reaching man through His Son. Ang Christianity po ay paraan ng Diyos para abutin ang tao sa pamamagitan ni Kristo. Okay, so mahalaga yan na makita natin. Religion, man's way to reach God apart from the righteousness of Christ. While Christianity is God's way of reaching man through His Son, Jesus Christ. O titingnan natin. Then, sabi po, what is theology? Ano ba yung theology? Minsan kasi, pag sinabi nila, theology, baka lumagpas ako sa langit. Ano ba yan? Di na ba ako magkakasala niyan? Minsan naman, naku, huwag ka mag-aral ng theology. Bakit? Kasi yung mayabang yan eh. Nang aaway ng pastor yan eh. Yung mga theologian na yan, yung mga nag-aaral ng theology, mayayabang. Yun, ganun ang kaisipan. Pero tingnan natin, ano ba talaga ang ibig sabihin yan? Sabi dito, ang theology po ay dalawang salita na pinagsama. Dahil ayan po ay galing sa original na salitang Griego at isinalin sa salitang Ingles. Okay? So, tingnan natin kung anong ibig sabihin yan. Theos means God. Kasi po, ang Theos ay salitang Griego. So, Theos means God. Logos means study or word. Yan. Sa atin ngayon, di ba, may mga pag-aaral tayo. Biology. Lahat ng logy, ibig sabihin yan, study. Eh yung bio, life o study of life. Yan, ayan po. So, tingnan natin ito. Ang theology ay dalawang salita na pinagsama o pinagtugtong. Theos means God, logos, salita. Or minsan, logy, pag-aaral. Okay, tingnan natin. Ano ba ang theology na hindi dapat? Okay. Theology is not about man's religious experiences with God. Karanasan ng isang tao sa relihiyon niya na inuugnay sa Diyos. About man's religious experiences with God. Ay, anong naranasan mo doon sa religion mo? Ayan. Tapos ikinokonek sa Diyos. Kasi ang religion pang Diyos, di ba? Pangalawa, about man's opinion of what God ought to be like. Pagkaunawa ng tao patungkol kung sino ang Diyos. Pag tinanong ko po kayo, sino ang Diyos sa inyo? Iba-iba ho ang isasagot nyo base sa inyong pagkaunawa at karanasan. Kung maganda ang naging buhay nyo, sasabihin nyo po,
mabait ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Pero kapag hindi ho maganda ang buhay nyo, sasabihin nyo, marahil ang ilan, walang Diyos. Hindi totoong may Diyos. Ang Diyos namimili. Yan. Sabi dito, about man's opinion of what God ought to be like. Ano pa? Sabi dito, what is theology? Binubuksan natin unti-unti ang pag-aaral patungkol po sa theology. Sabi dito, theology is the study of God's revelation of Himself to man. Dahil nga po, ito'y dalawang salita na pinagdugtong, pinagsama, sinasabi po dito na ang theology ay pag-aaral patungkol sa kapahayagan ng Diyos ng kanyang sarili sa atin. Ang Diyos nagpahayag. Ang Diyos nagpakilala sa atin. Siya ang may gawa. Bakit po? Kung tayo ho lang mismo ang mag-aaral patungkol sa Diyos, hindi natin siya maiintindihan. Kasi tayo po, tao, may limitasyon. Ang Diyos, makapangyarihan, espiritu, at walang hanggan. Kaya po, ang Diyos ang gumawa ng paraan para po makilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita, yung Bible. Then, tingnan niyo po ito. Ang Diyos, malawak, makapangyarihan. Hindi natin siya maiintindihan. Tayo pong tao, may limitation tayo. Kaya po, merong tinatawag na knowledge gap. Hindi natin maintindihan ng Diyos. Pero ito ang maganda. Ang Diyos ang umabot sa atin. Kikita natin, ang Diyos ang gumawa ng paraan para po tayo ay kanyang maabot. Then, tingnan natin. Ano ba ang mga suliranin pagdating sa pag-aaral ng theology? Ito, maganda ito. So, una, the finite versus the infinite. Pag sinabi nating finite, limitado. Tayo yan, tao. May limitation tayo. Versus the infinite. Ang Diyos, limitless. Walang hanggan. So, hindi natin siya maiintindihan talaga. Kaya minsan, nagkakamali-mali na ang pagkakilala ng tao sa Diyos. Ano pa? Holy versus sinful. Ang Diyos, banal, walang kasalanan. Ang tao po, sinful. Anong aasahan mo sa isang taong makasalanan na pag-aaralan niya ang yung Diyos na banal? So, ito yung problem. Ano pa na dapat nating makita? Reality versus description. Yung katotohanan tungkol sa Diyos. Pag tinanong ko po kayo, what is God? Who is God? Ang dami nating sasabihin tungkol sa Diyos. Pero po lahat ng sasabihin natin, nilalarawan lang natin kung ano ang pagkaunawa natin sa Diyos. Kaya ang sabi po, reality versus description. We cannot define who God is. Because God is God. And we are human. We are limited. We are finite. But God is limitless. He is infinite. Therefore, we cannot define who God is. Ito yung problem ng teolohiya. Then, tingnan natin. Types of theology. So, dito tayo para po makita natin. May iba't ibang uri po kasi ng theology. Unang-una po, yung tinatawag nating historical theology. Ito po ay isang subject ngayon sa masteral program. Pag sinabi nating historical theology, ipinapakilala ng Diyos kung sino siya sa pamamagitan ng kasaysayan. That is historical theology. Pangalawa po, exegetical theology. Ipinapakilala ng Diyos kung sino siya sa pamamagitan
ng masusing pag-aaral ng banal na kasulatan. Ano po? Pinapakilala niya. Let's say, sabihin natin, Noah's Ark. Yung Noah's Ark, sasabihin natin, isa lang siyang kwento. Pero sa katotohanan po, ang Noah's Ark, ipinapakita sa atin kung sino si Jesus. So meron siyang tinatawag na simbolismo o yung tawag na typology, na kung saan yung palang Noah's Ark, hindi lang siya isang kwento. Bakit po? Bagamat isa po siyang kwento na isang malaking sasakyang dagat na lahat nakapasok doon at sila ay ligtas. Ito po pala ay isa ring pagpapakita na meron lang ding isang tagapagligtas na walang iba kundi si Jesus. Pag kinilala mo siya, meron kang kaligtasan. Alam niyo po ba na ang Noah's Ark, may isa lang siyang pintuan. Doon lang lahat pumasok. At nang pumasok na sila, dumating na yung judgment. So, atin din naman ngayon, si Jesus Christ, pag tayo po ay pumilala sa Kanya, tayo po ay ligtas. At alam natin na meron pong paparating na kahatulan. Judgment, meron pong darating. Kaya sabi po, exegetical theology. Isa rin po yung subject sa masteral. Then, practical theology. Itong practical theology, yung mga natututunan natin ngayon, paano natin ito isa sa buhay? Paano natin ito i-apply sa church na ating ginagalawan, sa iyong workplace, sa iyong bahay, sa iyong community. That is practical theology. And then, philosophical theology. What is philosophical theology? Presenting God without using your Bible. Ano po? Paano mo ipuprove that there is God without using your Bible? Kasi po, meron mga atheists. Ano tong mga atheists? Hindi naniniwala sa Diyos. Dalawa po kasi ang belief niyan. Pag sinabi nating atheist, hindi naniniwala sa Diyos at yung isa, hindi naniniwala na may Diyos. Okay? Siyempre, pag gumamit ka ng Bible, patungkol yan sa Diyos. Hindi nga siya naniniwala sa Bible ay sa Diyos O therefore, hindi mo rin siya makukonvince using your Bible. But through philosophical theology, using reason, you can prove that there is God. Through creation, marami pa po. Isang subject din yan sa masteral. Okay. Biblical theology. Pag sinabi nating biblical theology, from cover to cover, inaaral natin ano ang mga katotohanan sa salita ng Diyos. Biblical theology. Okay? Yung bang paniniwala nyo, meron bang basihan yan sa Bible? Yun. Halaga yan. Then, systematic theology. Sa pag-aaral natin ng teolohiya or theology, dapat may sistema ka. Hindi yan sabog. Hindi yan pick up ka lang ng pick up. Ano po? Dapat may sistema. Kumbaga, nag-aral tayo, grade 1, grade 2, grade 3. Ganyan din po sa pag-aaral ng banal na aklat at ng katuruan ng nilalaman ng Biblia. Ano ba yung nilalaman niya? Tingnan niyo po ito. Ito po ay ilang pagpapakita lamang kung ano po yung mga kaganapan sa banal na aklat. Okay? So at least yan, nag-plus na sa screen ninyo. Okay. Then, tingnan natin. Yan. Sabi po, meron tayong tinatawag na systematic theology, yung nilalaman na katuruan. So, meron tayong branches of systematic theology. Ano ba yung branches? Yung mga sanga niya. Ano po? Mga sanga niya. Ano ito? Una, bibliology. Kanina po, part ng ating introduction, kasi po marami tayong mga bago ngayon, dapat po ma-orient tayo kahit konti lang.
dapat pag-aaralan natin una, bibliology. Ano ang bibliology? Yung logy means study. Yung biblio means study of the Bible. Foundation yan. Ano po? Mahalaga yan eh. Kaya minsan ngayon, lito-lito. Kasi yung nag-aaral, ang dami niya ng pinag-aralan, pero hindi pala siya talaga totally convinced na yung Bible is Word of God. Dapat po makita natin, ilan ang laman ng Biblia? 39 from Old Testament, 27 sa New Testament. All in all, 66. So, bibliology. Second, anthropology. What is anthropology? Anthropos means human. Okay? So, anthropology is the study of man. Pag-aaral patungkol sa tao. Yan, dapat sunod-sunod. Then, ano pa? Yun na. Ecclesiology, pag-aaral patungkol sa church. Or, ang tawag natin dito, sa ating pong simbahan, doctrine of the Bible, doctrine of man, doctrine of church. O dito po, ecclesiology. Ngayon, kasunod. Eschatology, eschaton, doctrine of the last things. Karamihan po, nakikita natin ito, second coming. Hindi ka pa nga totally convinced sa Bible, tumatakbo ka na kaagad sa eschatology, second coming. Kaya natatakot ka na, mali-mali na yung mga napapakinggan mo. Wala kang foundation. Okay? Eschaton, doctrine of the last things. Sa ating pong masteral ngayon, may subject diyan, yung biblical eschatology. Ano po? Then, tingnan pa natin. Hamartiology. What is hamartiology? Doctrine of sin. Imagine, may doktrina rin ng kasalanan, pinag-uusapan din, pinag-aaralan din. Yan. Ano po? Doctrine of sin. Then, soteriology. What is soteriology? Doctrine of salvation. Paano maliligtas ang tao? Sino ang magliligtas sa tao? Ang kaligtasan ba natin nawawala o hindi nawawala? Yan, ang mga katuruan. Then, ano pa po? Angelology. Ano ba yung angelology? Doktrina tungkol sa mga anghel. Ano po? So, dapat mapag-aaralan din yan. Then, yung pong angelology, nandiyan dyan po, nasa ilalim niyan yung doctrine of Satan. Ano po? Si Satanas po, isa siyang anghel na nagrebelde laban sa Diyos. Kaya po, as general subject, angelology, kasi isa po siyang anghel. At yan natin mapag-aaralan, bakit po, kung marunong ang Diyos, bakit niya pa nilikha si Satanas? Yun. Kasi po, walang nilikhang masama ang Diyos. Si Satanas, pangalan niya yan nung nagrebelde na siya laban sa Diyos. Pero nang hindi pa siya nagre-rebelde laban sa Diyos, ang pangalan niya, Lucifer. At ang gandang pangalan po ang Lucifer. Lucifer means the shining one. Ano po? Kaya lang, nung nagrebelde na, naku, medyo pangit na ang ibig sabihin ng Lucifer. Kasi po, before the fall, Lucifer. But after the fall, Satan. Satan means the enemy of God. Yan, pag-aaralan, angelology. Then ano pa? Pneumatology, ito po yun. Doctrine of the Holy Spirit. Kaya po, makikita na natin yung sequence. Ano po? Yung subject nyo, ecclesiology and pneumatology. Doctrine of the Holy Spirit. Ngayon, tingnan natin yung kasunod. Christology, doctrine of Christ. Sino ba si Kristo? Si Kristo ba tao lang talaga o Diyos na nagkatawang tao? Si Jesus ba namatay twice? Namatay ba siya physically and spiritually o physical lang? Yun. Ayun yung mga dapat pag-aralan dyan. Then, ayan, teka po. Ilan po ba sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. So, dahil 9 o'clock na,
9 sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Tama, 9. Time check, 9 p.m. So, dito na lang muna tayo magtatapos sa ating pong first session this evening. I do hope na tayo po, maski papaano, may nadagdag na kaalaman upang magamit natin sa church na kung saan tayo dinala ng Panginoon, umunlad ang ating pong buhay, mabago ang ating pong buhay, lalo tayong maging masigla. So nakita natin kung papaano po lumabas yung ating pong subject na ecclesiology and pneumatology. Next week, details na po tayo pagdating sa ano ba ang simbahan at yung ating 4 na huling meetings, yung Doctrine of Holy Spirit tayo. So again, thank you so much po sa bawat isa. So Ma'am Percy, Ma'am Rosalie, ilan po kaya yung ating pong student na nakapag-participate ngayon? 20 plus po. Teka lang. Ayun, 20 plus. Ayan, so salamat po. Ganun po. Nakalista Ayan, na po, Doc. Sorry po. Ayan. So again, sa lahat po ng ating pong mga classmates, so ang ating pong admin na nagbibigay po ng link, walang iba kundi po si Ma'am Percy at yung atin din po namang registrar, nandyan din po, kasama din po natin si Ma'am Rosalie at gayon din po kanina narinig ko si Ma'am Doc Maylene, yung ating pong ASOL, Philippine Korean Academic Dean. Salamat po na nakasama natin sa gabing ito. At kayo po, alam ko, 3 oras yung ating pinagsama-sama ngayon. Oras sa Pilipinas, oras sa Korea, oras sa USA. Ngayon po sa US, araw. Sa Korea naman, ngayon po 9-10 p.m. na. So ngayon po sa atin, 9 p.m. pa lang. Kaya marami pong salamat. Any parting statement po, Doc Mai, Ma'am Rosalie, and then Ma'am Percy? Yes, Doc. Paalala lang po dun sa mga wala pang mga information na ipinasa po, no? Para po sa ating files, then record natin, no? As officially enrolled, dapat po maipasa natin yung ating mga information. Ayun. So maraming salamat po. Ayan po yung ating academic dean ng ASOL Philippines, Korea. Okay, Ma'am Percy. Yes po, mag-picture taking po tayo para po sa ating attendance po, para ma-recognize sa ating mga pretty face. Ayun. Okay. Sige, bago tayo mag-picture taking, pakinggan ko muna si Ma'am Rosalie. Masipag itong ating registrar eh. Ayan po, maraming salamat at ang dami nating estudyante po, Doc Ronald, no? At ine-encourage ko po ang bawat isa, no, na mag-participate po tayo kasi ito po si Doc Ronald po. Pag hiniling niya na bumasa tayo ng Biblia, basahin po natin ganito, mag-participate po tayo, and sometimes if he asks amen, let's say amen. Okay po. Wag po tayong naka-mute palagi. And then Okay. yun lang po ang encouragement ko sa bawat isa po. Ayan. Sige. Thank you so much, Ma'am Rosalie. Thank you so much, Ma'am Percy, and then Doc Mai. So, yung ating pong literatista, si Ma'am Percy, kukunan tayo ng picture. Ayan, po. Okay, so open cam na, Ma'am, ano? Sige, Yes, po. out ko muna, Ma'am. Sandali lang po. Yan, kita ko na Ayan. yung nila. Sige Okay. na. Kasi nga, cellphone lang natin. Scroll ko lang po ito. Naka-step Okay. lang ba para ma-recognize ko yung mga po. Ang dami natin, nakakatuwa, no? Ayan. Sige, Ma'am. Significant po ang kasunod. Ayan. Okay na po. Sino po yung Okay. naka-iPhone? Sino po yung naka-iPhone? Dalawa po sila. iPhone 14 yung isa. Yung iPhone yung isa. Dalawa silang Opo, iPhone. wala pong name, no? Walang name. Pakilagay po ang name. Okay. So, ayan po ha. Tayo po ay natapos na. So, ang sa akin po,
pwedeng i-message nyo ako, ano ho yung mga natutunan ninyo. So, sa mga old student natin, alam na this, kung ano po yung aking requirements. So, ano lang po ang natutunan ninyo. Or pwede nyong i-record, voice recording, i-send nyo po sa akin. Kasi ayun po ang magiging basis po ng aking grades para sa inyo. Okay, thank you so much. Hilingin ko po si Sir Victor na mag-closing prayer po sa atin. Ito po ay nasa Mindanao. So, ang lalayo ho ng ating mga estudyante. Sir Vic. Sige. Pray muna tayo. Heavenly Father God, we thank you, Lord, for this evening or even America morning. Thank you, God, for guidance from your Holy Spirit. Thank you, Lord, for the life of Dr. Ronald, for teaching us, Lord. Lord, I continue to bless everyone, Lord, na every word that we hear today, it will remain to our hearts and mind, Lord, nga hindi ito mawala, kundi magamit ito for the future ministry. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Lord, nga ito ay magagawa namin kung ano ang gusto mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Father. Bless everyone, Lord. You continue to bless everyone. More wisdom and knowledge sa bawat isa namin. We thank you, everyone. We thank you, God, for everything that you have done in your life. We give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. So, good night. Good night po. Thank you. Good night. Good night po. Maraming See you po po salamat. tomorrow. Ayan. Thank you Salamat po. po. Thank you, Doc. Thank you sa Yes, ma'am. lahat. Thank you God po. bless Thank you po. po. Okay. Thank you very much. Everyone, bye-bye. Po tomorrow.